lalong-lalo na po yung speaker. I'm not defending the speaker. Naku po, Kondante, parang tatagilid tayo dyan. This congressional hearing ultimately found Parang problema to. that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Kalma lang, This- Kondante. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Ayun. Hayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. No, dito sa video na to mga kababayan, papanoorin po natin ang nangyayaring hearing ngayon sa Senado kaugnay dito sa Peking Initiative na to. At sa mga congressman o kung sino man ang nagsasabi na walang pakialam ang ating Senado dito sa Peking Initiative na to, ang kakapal ng mga mukha nyo. Yan lang po ang nasabi nitong si Chairman Senator Amy Marcos. At dito rin po sa video na to pinatawag na rin po ang COMELEC para magkaroon na ng linaw kung saan ba papatungo itong PI na to. Dahil po malaki na pong kaguluhan ang idinulot nitong PI na to. Dahil po yan sa kagahaman sa kapangyarihan ng ilang mga nasa pwesto ngayon, lalo na yung mga nasa Malacanang sa House of Representatives. Masyado naman pong halata na sila po talaga ang promotor dito sa Peking Initiative na to. Pakinggan po natin itong at dito rin po sa video na to mga kababayan, nagsalita itong si Congressman Rodante Marcoleta na kung sakaling mapatunayan na itong si Martin Romualdez ang promotor dito sa PI na to, siya mismo ang mananawagan na bumaba bilang Speaker of the House itong si Romualdez. Napakatindi po ng mga binitawan dito ni Kondante. Panoorin po natin itong buong video mga kababayan. Mga kababayan are also awaiting either position papers or perhaps their presence and participation of our former Chief Justice and Ponente of the Santiago ruling, CJ Davide, the other justices, Justice Ascuna, Justice Art Panganiban, and Justice Carpio. Naku, pati si Justice Carpio. Oh, there we are. Oh, so sorry. Okay, thank you very much. I wasn't certain you had arrived. Thank you. As we know, the agenda for today are the two Senate resolutions that I have filed, 902 and 903. First, 902, directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoffs and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative. Secondly, 903, directing the committee to conduct an inquiry again in aid of legislation into the efficacy of Republic Act 6735 in providing for a system of initiative and referendum. After news reports of the Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap and as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. In addition, the report regarding the increase in the budget of COMELEC for plebiscites and Chacha amounting to 12 billion, which had entirely bypassed Congress and your chairperson. In addition to these Senate resolutions, also referred to the committee is the privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa, which he delivered on 23rd of January, called the Politicians' Initiative, PI, including all the interpellations and manifestations therein. So with that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Okay. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na Correct. siyang mas malakas na karamdaman. Naku At po, bago pa natin lumakas. maagapan, huli na ang lahat.
Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito Naku po. upang maging multo. Ito talaga mga Marcos na to, mahilig doon sa babangon muli, no? Mahilig po talaga kayo doon sa katagang babangon muli. Nakakatakot. Loy. Panoorin natin ang isang maikling video ng Ayan. karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan. yan ang Matatakaw. papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko: walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na muna. Romualdez, wala daw gamot sa kakapalan ng mukha mo. Kapal ba mukha ni Romualdez? Oy, tambalos-los! Binabanatan ka na ni Insan. Wala daw gamot sa kakapalan ng mukha niyong dalawa nitong ni Lisa Marcos. Ngayon mga kababayan, naririnig pa lang natin yung apelidong Marcos at itong apelidong Romualdez. Medyo allergic na po tayo mga kababayan, no? Kasi ibang klase po, pagka pala sila na ang nakahawak ng kapangyarihan, talaga pong ayaw nilang bumitaw, no? Ayaw po nilang bitawan. Ay, nako po. Panoorin po natin. Ano ba yung mga pamilya na to? Ang gugulo nyo. Ang hirap nyo mailuko sa pwesto. Siguro na lang kasing konstitusyon eh. Wala akong ideya. Kasi Imagine mga kababayan po natin, yan na nga pa sinasabi natin, bago pa lang umpisan tong usapin na to, ipaliwanag po muna kung ano yung saligang batas, ano yung mga amendahan. Kaso hindi po, lokohan ang nangyari, pirma ka na, ayuda yan ni Mayor, ayuda yan ni Congressman. Naku po, ayun na, hanggang umabot dun sa puntong wala na, nagkakalokohan na talaga. Yun po natin. narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Naku po, walang eleksyon. Wala kaming alam noon, basta nagpirma lang. Nagulat nga rin ako bakit pirma, ano to, para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung kinabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Chat-chat-chits pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aralan mo na yan. Di ba? Hindi kasi basta-basta, oo. See? I-educate muna mga kababayan natin. Nagkakalokohan kasi. Tayo, oo. Kailangan may alam din tayo. Di ba? Tayo ako Correct. talaga. Kasi hindi naman totally pinapaluan sa mahihirap yan. Sa may mga alam na, matatalinong tao na may alam na. Di ba? So yung konstitusyon na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung Correct. opisina niya ang nag-alok. Imagine, ano lang po, no? Talagang kawawa yung mga kababayan natin. Yeah. Kayo po dyan sa House of Representatives, paliwanag niyo muna kung ano yung saligang batas, ano yung constitution na yan. No, marami sa ating mga kababayan ang hindi naiintindihan kung ano yung saligang batas. Ano yung pag-aamenda, ano yung People's Initiative, di po nila naiintindihan yan. Ang ibig sabihin, linuloko po yung ating mga kababayan. 20 million kada distrito, definitely nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi marites na Kapal ng lumalabas mukha, oh. sa Senate. A lot of speculation. Ayan, sinong kasama niya? Itong ginawa niyang Deputy Speaker at iyong si Saldico. Ang kanyang mga alipores. Diretso lang, kayo ang nakapaligid kay Romualdez. Naku po, madaling manalo sa distrito nyo pero ang buong Pilipinas sukang-suka sa mga pinagagawa nyo, mga walang yaka. Ayuda kapalit ng pirma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan.
Mga nakapaligid po ngayon kay Martin Romualdez na mga congressman, tandaan nyo po yung mga pagmumukha ng mga yan. Kung sakaling sa distrito nyo man tumatakbo yung mga walang yan na yan, huwag nyo pong iboto. Kasi mga ano yan, ay sabihin ko po sa inyo, ang sabi nga nitong Senator Amy, mga makakapal ang Ang mukha. nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Naku po, Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na Kapal ito na mukha, na no? lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100. Yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. kapal na mukha mo, Brad. Kapal na mukha mo. Natin ano tayo, porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong Kapal na mukha, no? pakialam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district. Siya po, sa totoo lang, sa kanya po talaga bumabagsak lahat ng issue dito sa PA na to. Kay Martin Romualdez, kaya doon sa sinabi ni Senator Amy na napakakapal na mukha mo, siya ay napakakapal na mukha ng mga congressman na nagsasabi na huwag makialam. Siya po ang pinatutungkalan doon. For the signatures. Spaceless, siguro, sabi mo na lang siya, mga marites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency to form. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Mga kababayan, ano to, crisis tong nangyayari na to. Crisis to, wala nang parliamentary courtesy eh. Kasi ang pinapalabas na video dito sa hearing na to, yung video na mismo ni Romualdez. Ibig sabihin, yung umpugan nitong Senado at nitong House of Representatives, ano na talaga, napakatindi na po. Three modes to amend the Constitution. We have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Galing na po mismo yan kay Martin Romualdez, no? Ang talagang pagsusulong dyan sa People's Initiative. December 11, no? Last year pa po natin pinag-uusapan dito sa channel na yan yung ito na sa PH update yung People's Initiative na yan. Yung charter change na yan, no? Well, ngayon po talaga nahinog na ika nga. Napuno na ang salok ng Senado kaya talaga nagkakagulo. Kapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or Mga kababayan, no, kung naniniwala pa kayo dyan kay Martin Romualdez, mga may diferensya po we'd like kayo. to have that resolved by and through a people's initiative. So mga nandito sa PH Update, naniniwala pa rin sa sinasabi ni Marcos Jr. nitong si Martin Romualdez. Mga may diferensya po kayo. Pagka naniniwala pa po kayo sa mga sinasabi ng mga politiko na yan. And through a people's initiative. Pakalinaw. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to So you didn't give any orders po? Makapalan lang ng mukha. Pag mas makapal ang mukha mo, mas malaki yung chance mo magiging prime minister. Yun lang yun. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Wala ka sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Hindi mo nakala ko naman nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma dyan na lang sa Manila na. Wala ka sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Hindi mo nakala ko naman nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma dyan na lang sa Manila na. Council na nagpapirma. Council lang ang mga ano, may pera yun, ano ka ba? 2,000 rin yun. Magano? 2,000. Oo. Pero yung 2,000 mo, palit nun, sa lahating tabang bigas, bibilin mo rin sa kanila, 950. Ay, grabe naman. Matitira sa'yo 1,050. Ang ina yan.
walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Kaya para pwede naman nila bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede, alam mo naman ng gobyerno, ang mga kagaya niya, ang congressman galing yon kay Abante. Ay, Anong galing daw kay Congressman Abante. Galing daw kay Congressman Abante. Si Atras Abante yung nagsusulong ng ICC. Kapal din ang mukha. wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Kasi nung huli, merong pabigas, may mga grocery. May cash? Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, ganun lang. Pumirma ako pero hindi naman nila pinawalan kung ano yung sabihin ng... Ano may pinirma? Hindi mo alam kung ano yung pinirma? Hindi ko alam talaga. Saan yun? Sa charger change? Wala. Ba't ano ba ang sabi? Ito dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilinlang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kang pakialam sa Ano kaya iniisip ni Martin Romualdez dito sa People's Initiative na to, no? Ano kaya iniisip niya, no? Hindi madidiscover ng tao, magtatanga-tangahan yung mainstream media. Hindi nila, walang papansin sa ano nila na yan, yung mga pagmamaniobra nila na yan. Kapal talaga ng mukha. sa PI. Wala daw kayong pakialam sa PI, kayo just Maraming salamat at sana naliwanagan tayo sa panlilin lang at kasinungalingan. Subalit sa Kayong mga senador, wala daw kayong pakialam sa PI, yun lang yun. Maraming salamat at mauna daw yung mga taga Quezon City. Alam ko, dalawa kayo riyan. Unang-una, basahin ko muna yung statement ninyo o si Secretary bang babasa ng statement natin? Tama po ba itong statement na nanggaling? Hindi ko na babanggitin yung pangalan ha. Okay, babae to. At nakausap po natin itong dalawang babaeng matatapang sa QC. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon? Naku po. Tama po ba yun? Tama po ba yun, Witness 3? Tama po. Okay, Witness 4. Madam Chair, Yes po. Yes, they are brave Congressman witnesses. Bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na Nandito si Kong Dante, maayos yan. to. At yung Sila- iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede ninyong sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukuble? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? Pwede po. Sino? Sino maghihiganti sa inyo? Yung nagpapalista po sa amin. Yung mga nagpapasign. Sino po yung nagpapasign? Ang sabi ninyo, may mga tauhan. Opisyal ba yun? Hindi po. Taga-barangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang. Napag-utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City. Ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa Comelec. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindi. Pero matindi to nandito si Congressman Dante Marcoleta. Inaatake dito yung Congress, pero nandiyan siya ibang klase. Kasi Ayos. English ang gamit na wika.
Taga-QC rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain nung naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam nyo naman sir na pag ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma ang kabarangay ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa barangay namin. Recording stopped. Pwede pong tanungin, alam ni Kapitan yung naganap sa barangay namin. Tama po ba yun? Yung testigo po natin na isa na taga QC, Opo. alam ng Kapitan ninyo. Paano mo alam na alam ng Kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinapirmahan po sa amin. Ah, Pero yung okay. nagpapapirma yung Kapitan o iba pang tauhan niya? Hindi po. Yung tao po. Pero hindi po yung tauhan ng parang kaya po parang napag-utusan lang po siya. Pinag-utusan. Pero alam mo na galing sa barangay. Ano kaya nararamdaman ni Martin Romualdez nito? Siya yung, basically, itong buong hearing na to, siya ang sentro nito eh. Siya nga yung nasa una, di ba? Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo nagtatakip? Madam Chair. Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpaparma po sa amin. Opo, okay. At si Senator Bato may katanungan din. Thank you, Madam Chair. Hindi po. Mga witness, si Senator Bato ito. Opo. Sige po. Ako, magbigay ako sa inyo ng assurance na kausapin ko yung PNP. Just in case takot kayo na may mangyari sa inyong masama. Wala pong mangyari sa inyo. Ipapasecure ko kayo ng Philippine National Police. Ayun, ayos. Baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha nyo. Pero kung ayaw nyo, walang problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko, Kaso itong si Acorda, hawak yan itong si Marcos Jr. Baka balikan yan, Senator. Hayaan nyo na po natin. Wala nang problema eh. Mahalaga nagte-testify yung sa mga likuran nitong People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. Anyway, yun lang sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na huwag kayong matakot, andyan yung ating police. Yun lang, Mr. Chair. Madam Chair, thank you. Nandito na lang po. Okay, naintindihan namin kayo. Alam namin yan. Di ba apat kayo? May karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi umiimik pa? Tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? Ba't kayo takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? Madam Chair, may. SP Subiri, please. Maraming salamat, Madam Chair. Magandang umaga sa inyo lahat. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito. Kaya politicians initiative, ika nga sabi ng ibang mga kasama natin. So, sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa. Ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony for legal purposes, lalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and ferret the truth na hindi po sila matatakot,
we should protect their identity at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that their identities may be protected until, of course, the actual factual certification or subpoena, rather affidavits will be issued for our courts, no, for the cases to be filed. So, yun naman po, Madam Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin, no, at this point in time na Correct. i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi, maraming matatakot sa mga hearings natin. Walang Correct. lalabas. There's a Whistleblower Act. So we can protect them, no? And not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So yun lamang po, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Yes, Madam sino po Chair. yun? Yes, we I just want to acknowledge know Senator if Villanueva. you can divulge the district in Quezon City where this happened. Ayan. Pwede ba? Narito yung address sa akin, pero siguro sa executive session na muna hanggang magkaliwanagan. Maraming salamat kina Senator Bato at sa SP natin for the assurance that the witnesses will be adequately protected. And we acknowledge also the arrival of Minority Leader Coco Pimentel. Meron pa ring nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ang nakasulat kasi English. Ang sabi ba, may kinalaman sa ayuda to? Pag pinirmahan, ayuda. Pero hindi ninyo nabasa o naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So wala kayong naintindihan dun sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po, basta pumirma lang po kami ng pagkasal. Pumirma po kayo pag may ayuda po. Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. May sinabi ba? Yung paliwanag po sa amin, ano po? May Pero petition lang po. Ano? Petition po. Kaso di ko po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po nun. Mabilisan lang yung pagpapaliwanag. Anong kinalaman ng ayuda doon? Ano daw sabi? Hindi ko po alam eh. Kasi basta pagka-perma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera? Pagkatapos, Wala po. pero may pangako? Pangako lang po, abot po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano pong ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula noon? Wala po. So, Wala naghihintay pa rin kayo? Opo. Naku, baka na 1, 2, 3 po tayo. Baka na-scam kayo. Kasi ang ano, 'di ba, linabas na yung pondo diyan. Ngayon, pinangakuan kayo, nabigay na yung pondo para diyan, hindi pa binigay yung pumirma na kayo, wala pa rin Saan pera. daw yung pera manggagaling? Sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po. Or din niya po alam kung saan po. Nung narinig ninyo yung ayuda, sige na lang. Opo. Siyempre, sa hirap ng buhay. Okay po. At maraming salamat sa inyo. Kung may maidadagdag pa kayo, pwede naman gumawa ng sinumpaan salaysay. Pero sa ngayon, I would like to call on another witness who's actually here in person. Grabe, ang daming witness I believe in the hall right now. Madam Chair, Yes, please. abang tinatawag natin, Madam Chair, can I inquire something? Yes, please proceed. Yes. May I know from the chair if Attorney Anthony Abad was invited? And is he Yes. around? Is he Yes. around? He Nag-regret. was invited, but yes, Yung regret. pangalan niya is very, very visible doon sa form, yung petition form na pinapakita nila. So, can we insist on inviting him? O Yes. kung ayaw niya mag-attend, ipasampina natin, Madam Chair? Yes, Ay, I nako think po. we'll have to consider that. But like you said, Senator Bato, his name is very prominently displayed Yes, on the form. he is the face of this brouhaha. So he should present himself. Otherwise,
useless itong magiging inquiry natin kung hindi natin makita yung tao na nandoon sa papel, sa form. So, can we subpoena this person, Madam Chair? Madam Chair, Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because That's right. this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But Ayusin lang natin, kung Dante, tropa tayo dito, pero ayusin natin. as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. I am not defending the Speaker. Naku po, kung Dante, parang tatagilid tayo dyan. This congressional hearing ultimately found Parang problema to. that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative. I will probably request him to step down. Ayos. Sige. Pero kung diretso. hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya single-handedly or do et al. Ito? But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes, kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony Abad, based on the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May no, Madam Chair? Philippine Senate pala eh. Advisor pala ng Philippine Senate. Ano ba yun? Nakalagay din po sa Google, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po Aquilino nating Pimentel. makita lahat eh. Sa Google po yan. I was also shown that picture pero hindi ko ma-date eh. Mukhang bata pa kami noon eh. So must have been years ago. And if we are talking about that if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now he's not a consultant of my office. But so kailangan pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad. So Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So para malaman po natin, and if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. So maybe that was siguro part of his biodata. Siguro once upon a time, baka nangyari yun. And then, since nandito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney Anthony A. Abad because no other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi po pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this
Attorney Anthony A. Abad, whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marcoleta. We really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan. There might be more than one Anthony A. Abad, who happens also to be a lawyer. So Yes, we need to Senator, look for but this person. We can start with him. Yes, This is an A4 sheet of paper. that's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko Correct. po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano siguro about 1,500 something reams. $500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Correct. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be Correct. Tama naman yun. able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. Kalma lang, This- Comandante. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Ayun. Pero halimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sinasabi ng Senate, well, ang dami pong Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyayari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3/4 is voting separately or not. Madam Chair. Pero Yes, wala I po think, tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, No one is forcing. Senator, Kaya ang mangyayari nito talagang precisely. So, Grabe, no? there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. the So, complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. Naku. So ang question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. yes, that means that the present composition parehas na abogado yan. of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So,
ano na po yan, that's a political question, gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga, therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. Correct po yun, correct. And changing the natural meaning of that section, That's Madam correct. Chair. So that's And the with all due yan respect yung flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting, and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, if I Right may. now, I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us proceed with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes po, Senator. Madam Chair. Salamat, Madam Chair. President, Madam Chair. Madam Chair. Sige, diretso. Acknowledged by the Chair. Madam Chair. Madam Chair. Kalma lang. Ay, nag-walk out na si Kong Dante. Madam Chair, Walk out may I na. proceed, Madam Chair? Siyempre, aalis na lang yan. Tama naman. Actually, nakuha ko yung punto ni Kong Marcoleta. Nakuha ko yung punto niya. Paano nga naman natin babaguhin ng ating saligang batas? Kung every time na yayain kayo na may baguhin kayo, ayaw kaagad yung sinasagot ng Senado. Kaya siguro, dahil sa frustration na rin, kaya lumabas yung PI. Pero again, hindi tayo pabor dyan sa PI na yan. Ang issue lang po dito mga kababayan, kasi yung linagay nila dito sa PI na to, hindi pinapaliwanag sa ating mga kababayan. Ano ba to? Pinagtatanggol ni Condante yung PI? Ay, naku po, ano ba yan? Madam Chair. May I proceed, Madam Madam Chair. Chair? I'm Ano, sorry, Madam Chair? I Madam thought Chair? the Madam Chair? congressman was escaping. Yes, Thank you, Madam Senator Chair. Ontiveros. He should listen to Madam us. Chair. I, Should listen to us. Madam Chair, if I may proceed. Manahimik ka nga, Senator Risa. Daldal ka ng daldal eh. As a priority, Madam Chair, under our rules. Madam Chair, Yes, the point of order precedes all others. Yes, please, I think, Madam Senator Chair, we Rato. Magaling, should point of- discuss the matter at hand. It has something to do with the name Anthony Abad, whether we should subpoena him or not tomorrow or in the next hearing, Madam Chair. We expect a ruling from the Chair. Yes, thank you Yes. very much. I think that's now become a motion, both from the minority leader as well as Senator Tolentino, and we acknowledge Senator Risa, huwag na Senator pa- Ontiveros once again, who has the floor. Thank you, Madam Chair. I join with the Chair in the observation that she raised that the good representative is opening up a different issue. Gusto ko rin pong suportahan yung sinabi na ng Senate President that the rules of the Senate will allow our brave witnesses to speak their truth to the committee. Mas matapang pa nga sila kaysa sa mga nagtatago sa likod ng isang law firm. Ayaw aminin sino nagpamudmod ng forms. Ayaw aminin sino lathala ng isang TV Mag-i-step commercial. down na yan. But I would like to return to the question of Attorney Anthony A. Abad. May nakikita naman po akong at least Ayun na nga no, mga kabayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video. Medyo umaba na po itong ating kwentuhan na to. As always, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.